Grabe, totoo kaya yun? Na may parang nakasuhan yata or may nasampahan ng kaso na supermodel? Hala, grabe. Pero parang panaginip ko yata yun. Siya kaya yun? Oh my God. Sana naman hindi. Kasi pag siya, wow. Sayang naman ang beauty. Hello guys, what's up once again sa muli sa usawerang pobre. So ito na nga guys, magigisaw-saw tayo ngayon dito sa issue, no? So dito nga sa naging action ni Kuya Bal dito sa mga pasaway. So siguro masasampulan na, pero guys, grabe, no? So ako'y nag-worry kasi parang yung mga sinasampahan yata, parang hindi naman sila yung nag-aalala. Parang ang mamumroblema yata dito yung mga taga-suporta nila, no? Yung mga nasangkot kasi naku, parang may mga lumalakad na Gcash, no? So dito sa mga sasampahan ni Kuya Bal ng kaso, minsan napapaisip ako, baka naman gagamitin nila ito para ikayaman nila, no? Kasi parang ngayon pa nga lang, wala pa ngang kasiguraduhan kung sino-sino sila at wala pa naman silang natatanggap na mga love letter ko, no? Pero parang inuunahan na yata. So, nag-iipon na ng paglikom ng pera at pinalalabas na gagamitin. Grabe, no? So, ito yung sinasabing garapalan. Kasi, napaisip lang ako, no? Kasi sabi nila, ang mga kalingap, binibigyan nila ng issue pagdating sa pera. Na kisyo, binubulsa yung mga pera, nabigay ng mga sponsors, na mga nagpapabigay ng tulong. So, may mga naririnig tayo na ganong usapin, ganong issue, di ba? Binubulsa. Kaya sila gumagawa ng issue na parang hindi napaparating doon sa mapupuntahan yung binibigay nila. So, ngayon, dito sa nagaganap na usaping kasukasuhan, parang nababaligtad yata yung sitwasyon. At least, noon, sa kalingap, haka-haka nyo lang. Wala kayong totally alam na ganun yung nagaganap, nangyayari. At kung may binibigay man kayo na tulong sa kalingap, at least sigurado na iyon ay napupunta sa pagtulong. 'Di ba? Bintang-bintang nyo lang yung mga issue na nangbubulsa sila ng pera. So, 'di ba? Parang kasali yan sa mga issue gulo, 'di ba? Ngayon, gumawa si Kuya Bal ng ganitong klaseng issue na siya ay magsasampa na dito sa mga pasaway. So, ang masaklap dito, wala pa naman yata ni isa sa kanila na pangalanan or direkta na kung sino-sino sila, no? Pero bakit parang may mga naghahanda na? O ano ang tawag doon? Guilty ba talaga sila? At alam nila na isa sila doon sa pwede makasuhan kasi alam nila sa sarili nila na pasaway sila. Although alam naman natin na may mga target na tayo na alam natin kung sino sila. Kilala natin, no? Pero syempre mahirap nga magbigay ng mga pangalan kasi hindi pwede natin sabihin yung kung sino kasi wala naman tayong personal knowledge. Pero yun nga, may mga aano nang mga Gcash, no? So minsan nakakatawa, no? Sabi ko nga, parang hindi naman yata sila ang namumroblema. Parang ang magkakaroon yata ng malaking problema dito, yung mga nauuto na mga taga-suporta, yung mga magi-sponsors, yung mga magbibigay ng palipad, kasi itutulong doon sa gagastusin pang personal nila. Di ba mas nakakaano yun? Parang mas dapat bigyan yun ng issue or parang mas nakakahiya na kayo nangungulikta kayo sa kagagawan yung problema pang personal kasi kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng financial kung sakali man isa kayo doon. So di ba pang personal yun? So ang kalingap, kung sakali man nagbibigay kayo ng pera, alam nyo kung saan mapupunta, yun ay pagtulong doon sa mga mahihirap. Pero bakit ginagawaan nyo ng issue samantalang ito lantaran kung humingi kasi pang personal nila na pangangailangan. Walang ibang mapupuntahan kundi sa sarili nila para may mapanggastos sila sa personal nila na gagamitin.
'Di ba mas nakakahiya yung para sa akin, no? Kung ikukumpara ninyo doon sa ginagawa ninyong issue sa Kalingap na nangbubulsa ng pera. So, sabihin pa natin na talagang ina-assume nyo na ganun. So, anong pinagkaiba? Kayo nangungulikta kayo mismo, direkta sa tao, sa mga sumuporta sa inyo, sa mga viewers nyo, para maitulong mismo sa inyo. 'Di ba? Kung ako, mas manghihinayang ako magbigay sa ganun. Kasi bakit? Napasok kayo sa ganyan sa gagawan nyo lang din eh. Mas gugustuhin ko na siguro na maibigay ang pera ko kung sakali man ako magbibigay sa talagang alam ko yung pangangailangan ay dahil sa kagutuman, sa walang bahay, 'di ba? Walang makain, hirap sa buhay. Siguro mas pipiliin ko na doon mapunta yung pera ko kaysa mapunta yung pera ko sa ganyang klaseng tao. Parang minsan sabi ko, ano ba? Baka gagamitin nila ito para ikayaman nila. So, baka bago pa man lumabas ang sakali man warrant, kung sakali man baka yumaman na sila, no? Baka marami na silang naipon na ipanggagastos. Kaya minsan ang lalakas ng loob ng mga ganito, mambalahura. Kasi may mga taong nauuto, may mga taong nagpapauto, may mga taong di bali magpakanda, hirap-hirap sila magtrabaho sa ibang bansa, di bali magutom yung pamilya nila, may maipagmalaki lang sila, may maipagyabang lang sila. Ang daming ganyan, daming nagpapauto, di ba? So, may humiling lang, forget. Ayun, bigay agad. Di bali na magutom yung di bali na magutom yung pamilya namin, di bali na magkanda kuba-kuba ako, basta may maipagyabang lang ako, may maibigay lang ako. Di ba? So, yun nga, tulad niyan kay Kapiso, nangongolekta na daw ng GCash. So, napapanood ko lang ito sa mga mga nagre-react. Kasi ako parang wala naman akong gana panuorin ng mga yan eh. Yung parang sa mga nambabalahura sa Kalingap, yung mga nagiging antay na dati sinusuportahan ko sa Kalingap. Kasi dati yan si Kapiso, isa yan sa talagang sinuportahan ko din dati kasi ganun din niya ipaglaban ng mga Kalingap dati na feeling mo talagang nakadikit na hindi mo talaga basta maaalis sa Kalingap, na parang feeling mo talaga yung loyalty niya totoong totoo, 'di ba? So, ngayon, nung nawala siya, alam mo, hindi, tumatak din talaga yan sa utak ko eh, yung mga ginawa niyang pamabalahura, lalo na yung napaiyak niya si Kalinga Prab, sa sama ng loob. So, parang hindi yan mawaglit-waglit sa utak ko. Yung parang, minsan kasi kapag nakagawa ka na ng mga ganyang bagay, ano man ang marating mo, yung parang nakatatak na yan eh, nakatatak na yan sa isip natin na ginawa nila na pambabalahura, no? So, parang hindi na basta-basta yung makakalimutan. Kumbaga, ano na nila yun, kumbaga, tatak na, naging na nila yung parang naging bahid na yun sa katauhan nila na ganong klaseng pambabalahura. So, syempre, hindi ko naman talaga pinapanood yan. Kung baga dati, lagi kong pinapanood nung nasa Kalingap pa. Pero nung simula nung umalis, okay na nga lang talaga na umalis ka lang na hindi ka gumawa ng issue. Pero yung pag-alis niya, syempre, sobrang damage din. Sobrang masakit din para sa atin ng mga sumusuporta sa Kalingap, no? So, ngayon, yun nga, 'di ba? So, although nagkakalap na daw ng tulong. So, sabi ko parang ibang klase yata. Parang ang mamumroblema yata nito hindi naman yung kinakasuhan, kundi yung mga uto-uto na sumusuporta sa kanya, kasi parang bulisan nila ang magsasakripisyo para lang mailigtas si Kapiso. 'Di ba? Ibang klase, no? So, sila ang gagaling nila gumawa ng issue sa Kalinga, pero sila hindi nahihiya sa mismong ginagawa nila. Yung mangulikta ka ng pera para sa personal mo na pangangailangan, nakakahiya yun. Buti pa nga sana kung nangungulikta ka ng pera para ipantulong mo, isa pang personal mo, sinong mas nakakahiya doon? Tapos yung gumagawa lang naman ng tama at gumagawa ng maayos, pagbibintangan nyo ng kung ano-ano, gagawaan nyo ng issue pagdating sa pera, na nambubulsa ng pera. So ngayon, sino ang nambubulsa ng pera? 'Di ba? So, di mo pa nga sigurado kung isa ka doon, pero pinapangunahan nyo na. Eh, syempre, paano kung hindi ka naman kasali doon sa kinasuhan? O di paano yung pera, ibabalik mo ba yan? Syempre, ibubulsa mo na yan. Oh, nagpakayaman na kayo. Kaya sabi ko nga, ibang klase talaga, no? Gagawa sila ng sarili nilang problema. Ngayon, ang bibigyan nila ng problema, yung mga taga-suporta nila. Yun ang mag-shoulder sa pangangailangan nila. Kasi wala siya eh.
pinapalabas nila na hindi nila kaya, wala sila. Kaya ngayon, ang bibigyan nila ng problema, yung taga-suporta. At syempre, marami naman dyan uto-uto, marami dyan mag-i-sponsors na talagang sinusuportahan yung pagiging antay, yung pagiging balahura, sinusuportahan. Kaya yan, sila yung magsasakripisyo. Isasakripisyo nila ang pamilya nila, isasakripisyo nila ang bulsa nila para makapagyabang, para suportahan talaga kung paano nila masiraan ang Kalingap. Ganun sila. Sa bagay, pera naman nila yung pakialam naman natin, di ba? Pero minsan gusto lang natin bigyan ng opinion yung mga style nila na bulok. Di ba? Ganun nila gawaan ng kwento ang Kalingap na nambubulsa ng pera. Pero sila, tignan mo yung ginagawa nila ngayon. Hindi ba? Yung pangungulekta ng pera para sa personal ninyo, anong tawag nyo doon? At least ang Kalingap tinutulong kung nagbibigay man kayo, hindi nasasayang. Iyan, tutulungan nyo. Sa bagay, yung mga antay, yung mga sumusuporta sa kanya, magsasakripisyo talaga yan para lang maipamukha sa Kalingap. Diba? Kasi nagkakaisa talaga sila eh. Para gusto nila ipabagsak ang Kalingap. So, kaya nga napaisip lang ako ngayon, sabi ko sa mga style ng mga ito, hindi naman sila namumroblema na mga kakasuhan. Pinapapasan nila yung obligasyon sa mga taga-suporta at dun sa mga nag-i-sponsors na pinaparinggan nila. So, sa bagay, marami naman talaga dyan ang mga uto-uto na mga gusto tumulong. O di okay, pera nyo naman yan. Sayangin nyo yung pera nyo sa mga tao na hindi nyo naman kaano-ano, tapos ganyan pang klase ang bunganga, ganun pang klaseng ugali. Itatapon nyo yung pera nyo ng ganun-ganun na lang. Diba? So, mas para sa akin, mas nakakahiya. Pero sa akin, mas hindi karapat dapat tulungan ng mga ganyang klaseng tao na masyadong naging mayabang. Diba? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nung mga panahong walang-wala, Kalingap ang nilapitan, Kalingap ang sinandigan. Tapos nung may mga sungay na, kaya na banggain yung mga Kalingap. Ganun sila kagarapal. Tapos ito naman si Iking. So, si Dr. Love, hindi ko rin makakalimutan yan nung mga panahon na buntot ng buntot yan sa puwet ni Kalingap Rob tsaka ni Kuya Bal. Nako, kung umakting, akala mo talaga best actor. Anong sasabihin? Ano man ang mangyari, hindi ko iiwan ang Kalingap. Ganon sila kaluyal sa Kalingap. Ganon sila katapang para ipagtanggol ang Kalingap. So, ano ngayon? Kung sino pa yung mga akala mo kakampi ng Kalingap, sila yung grabe gumawa ng kasiraan sa Kalingap. At sila pa talagang bida-bida kung paano gumawa ng kwento. Na samantalang nung mga panahon na yun, dikit ng dikit kayo sa Kalingap. Kalingap ang tumulong sa inyo. Kalingap ang umangat sa inyo. Kalingap ang naging dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng channel. Kalingap ang dahilan kung bakit kayo ngayon nabubuhay sa channel nyo. Naging antay na nga kayo ngayon, sila pa rin ang kino-content ninyo. Kasi alam nyo yun sa sarili ninyo, na Kalingap talaga ang sandalan nyo. Kalingap talaga magpapakain sa inyo. Dahil kahit kasiraan na, kahit sinusukan ninyo na, Kalingap pa rin ang kino-content nyo. Kasi strategy ninyo yan. Kasi ang totoo niyan, alam nyo naman talaga sa puso nyo na ang mga Kalingap mabuti. Pero dahil nga, gusto nyo mabuhay, gusto nyo talaga na kahit pa paano, may makain kayo, kaya yan, kahit paninira, gagawin nyo, kumita lang kayo. Ngayon, ano sabi ni Dr. Love? Paldo, sip ka piso, lugi sila. Anong klaseng pagpaparinig yon? Ayan, mga OFW, so maawa kayo yung mga nakatabi nyo sa bangko, ipamigay nyo sa kanila. Para naman kahit papaano gumaan ang buhay nila, maging safe sila. Isakripisyo nyo yung sinasahod nyo. Ipamigay nyo. Ganon nyo sila kamahal, di ba? Yung mga taga-suporta ng mga antay. Di ba ganon kayo nagpapauto sa mga yan? At least, kung sa Kalingap nyo yan itulong, hindi kayo lugi. May pumapupunta ng pera ninyo. Pero yung sa mga ganyang klaseng tao, so, nabubulagan kayo, bulag kayo sa nakikita nyo kasi pare-parehas kayo, ang intention ninyo ay pabagsakin ng Kalingap. Kaya kahit alam ninyo na mali ang ginagawa, alam ninyo malinaw na ang ginagawa nila ay pambabalahura, sinusuportahan nyo. Kasi pare-parehas ang intention nyo, pagkainggit at pabagsakin ng Kalingap. So ngayon, ayan,
Easy lang sila sa buhay nila. Kahit may mga ganyang klaseng problema na haharapin, easy, relax. Kasi alam nila, may mauuto na mga viewers, may mga mauuto na taga-suporta, may mga mauuto na sponsor. Sila magpapakahirap niyan. Ibibigay nila ang ipon nila. Ibibigay nila ang sahod nila. 'Di ba? So, ganun kayo magpauto sa mga ganyang klaseng tao na naging balahura ni hindi marunong tumanaw ng utang na loob kung saan sila nagmula. Yan. Yung klaseng mga tao ang dapat ninyong suportahan. Yan ba yung dapat ninyong suportahan? Diyan nyo ba dapat lagasin yung bulsa nyo sa mga ganyang klaseng tao? Diba? Sa bagay, kung kaya nga sila naging anti-kalingap kasi pare-pares yung goal nila, ang pabagsakin ang kalingap. Sa bagay, pera nyo yan. Magpakahirap kayo. Magpakapuyat-puyat kayo para ipamigay dyan sa mga hindi ninyo kaano-ano. Para sa akin, kung sasayangin ko lang din naman ang pera ko, doon na sa may katuturan. Doon na sa alam ko na mabiblessed ako kasi may natulungan ako na talagang hirap sa buhay. Hindi sa mga ganyang klaseng tao. Ang lalaki ng katawan yan. Kailangan ba nila ng tulong? Hindi nila kailangan ng tulong. Sila ang dapat tumulong. Pero sila ang naghahagilap ng tulong para sa sarili nila. So, yan ba ang karapat dapat? Pagbitawan ng pera? Magsakripisyo kayo magtrabaho tapos sa ganyang mga taong nyo lang ibibigay yung pera nyo? Wow. So, kaya nga sabi ko, itong mga nag-iisip na isa sila sa guilty na maaaring sangkot ang pangalan nila, relax na relax sa buhay. Kasi may mga nasa likod na tutulong na mga rich na parang mga hindi talaga nagkukudkud ng kubita ang iba dyan. So, iyon, kudkud kayo ng kubita, kumakain ng noodles, tapos ipapamigay nyo lang yung pera nyo. Okay, so may narinig ako na may babae yata na kasali. So, iniisip ko, sabi ko, tama kaya yung imagination ko? Siya kaya yun? So, sa bagay, no? Siguro, kung nung mga panahon na yun na walang-wala, maaring hindi niya talaga kakayanin harapin ang ganitong problema. If ever man na isa siya sa kasama. Pero hindi naman ako nag-a-assume. Kumbaga, napapaisip lang ako na baka isa siya. Kasi, syempre, mas marami ang ginawa niyang kasalanan. Kumbaga, mas masahol ang ginawa niyang kasalanan sa mga kalingap kung paano na balahura ang pagkatao ng kalingap. No? So, kung isa man siya, so, sabi ko nga, sa bagay, mayaman na. Kayang-kaya na niya harapin, kayang-kaya nga siguro. Baka may mag-offer pa nga na free na lawyer. Kasi di ba may pinagmamalaki na abogado na tutulong. So, malay natin kung ganun kababaw ang klase ng uri ng tutulong para tulungan siya ng libre. Sa akin, okay na nga lang. I-offer ko ang tulong ko kung nakikita ko na marunong magtanaw ng utang na loob. Yung ganong klaseng taong ungrateful, magpapakahirap ka tumulong, sino ka? So, sa bagay, sabi ko, mayaman na ngayon eh. Maraming nakasuporta sa likod, mga mayayaman na talagang nagpapalakas ng loob, napabahayan nga ng milyones. How much more yung kaso na yan ni Kuya Bal? Naku, kaya niya yan harapin. Naku, magtulong-tulungan yung mga nasa likod niya na mayayaman. Naku po. Kahit siguro 5 lawyer kaya mag-hire. Kaya relax. Magpalipad lang na magpalipad doon sa mga live niya. Naku po, milyones na ang pwede niyang matanggap. Kaya relax. Kayang-kaya, naku Kuya Bal. Kayang-kaya nila yung Kuya Bal. Hindi sila takot kasi hindi naman sila ang mamumroblema. Hindi sila ang mamumroblema. Ang mamumroblema yung mga nasa likod nila. Yung mga taga-suporta. Yun ang magpapakahirap para bigyan sila ng pera, para suportahan yung pangangailangan nilang pera. Kaya nating to worry, di ba? So, relax na relax sila, Kuya Bal. Marami silang pera. Kayang-kaya nila yan. Kaya, kung ako sa'yo, Kuya Bal, ubusin mo na sa buong Pilipinas para yung yaman nila maubos. 'Di ba? So, ganun sila ka-relax, ganun na lang sila ka-easy, ganun na lang sa kanila kadali mang balahura kasi alam nila
na may mga mauuto sila na tutulong sa kanila. Imaginein mo yan, nagkakapera, hindi nagpapakahirap magtrabaho. Wala, paupo-upo lang, naka-aircon. Diba? Walang may ginagawa. Pero, mayaman sila sa mas may trabaho. Diba? Ang sarap ng buhay. Sino bang ayaw ng ganyang klaseng buhay? Tanggap ka lang ng tanggap. Ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw dito sa sa harap ng telepono mo. Ayan, milyones nang natatanggap mo na palipad. Sino ang nauuto? 'Di ba? Ang daming nagpapauto. Walang problema sa kanila yan. Kahit magpakanda hirap-hirap sila magkudkod ng kubita, may maipagyabang lang. Masuportahan lang nila yung pagpapabagsak sa kalingap. Wala yung pera na yan. Di namin yan iisipin. Ganun katindi ang paghangad nila mapabagsak ang kalingap. Hindi nila iisipin yung pagod nila. Di bali na walang savings sila sa bangko, mapabagsak lang ang kalingap. Ganun sila. Di ba? So kaya easy lang, relax. So itong mga kakasuhan daw, walang problema yun. Hindi sila ang problema. May taga-suporta sila, may sponsor sila, may viewers sila. Kaya nothing to worry, di ba? Paano yan, Kuya Ban? Nothing to worry sila kasi mga mapera sila, pero ang nakakahiya, ang lalakas nila magbintang sa kalingap, ang lalakas nila gumawa ng kwento, hindi nila nakikita ang sarili nila kung paano sila humingi ng pera, direktahan pa. At least, magbitaw man kayo sa kalingap ng pera, may mapupuntahan ng pera ninyo, mabibless pa ang mga buhay ninyo kasi doon yan napupunta sa pagtulong. Kisa dito, sa nagpapakanda, hirap-hirap kayo magtrabaho, binibigay nyo lang sa ganyan na walang kakwenta-kwenta, pang personal na mga pangangailangan. Yung mga ganyang klaseng tao, hindi na dapat yan tinutulungan. Kasi bakit natulungan na? Kung gusto niyo tumulong, maghanap kayo ng mahihirap na dapat tulungan. Hindi yung mga ganyan, ang purpose nyo lang, kaya kayo nagpakanda utot-utot, pagyamanin ang mga tinutulungan nyo, kasi ang purpose nyo, pabagsakin ng kalingap. 'Di ba? Kaya hindi nyo pinanghinayangan yung mga pagod nyo kasi ang layunin nyo pabagsakin nyo ang kalingap. Kaya nagkakaisa kayo sa mga goal nyo. Pero ito nga ang masaklap. Kahit lahat-lahat pa kayo, ubusin nyo yung pera ninyo, ang yayaman lang isang tao, isang pamilya. Kayo, pagdating ng panahon, nga sa ganyang klaseng ugali, ang grateful, babagsakan nyo ng mga milyones, nang dahil lang sa gusto ninyo mapabagsak ang kalingap? Sino ang talo? Ano man ang gawin ninyo, hindi nyo mapapabagsak ang kalingap. Ano mang klaseng paninira ang gawin nyo, o mapabagsak man natin ang kalingap, ang tanong, ano yung panalo nyo? Ano yung mapapala nyo sa huli? Kayo ang nawala ng pera. Yang tinulungan nyo, ewan kung may mapapala kayo sa ganyang klaseng ugali. Yung tumulong nga, binalahura. Yung tumulong nga, hindi binaliwara. Kayo pa. Anong kinalaman ng dugo niya sa dugo ninyo? Kaya kung ako sa inyo, yung mga pagkakandahirap ninyo, itulong niyo yan sa pamilya nyo, sa sarili nyong kadugo, mas may mapupuntahan pa yung pera ninyo. Di ba? Kung sa bagay, pera nyo naman yan eh. Kayo naman yan. Minsan nga nakakatawa, ang tumulong ka nga sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, minsan hindi pa mapapalitan yan. Kadugo mo na yun ha, kadugo mo na yun. Ang hirap pa makakuha ng kapalit na kahit malang mapagpasalamatan ka, pag may sakit ka, naalagaan ka, maaaring hindi pa yan mangyari. Kadugo mo na yun kahit papaano, di ba? Kahit papaano may related blood na kayo. Pero yung ibang tao pa kaya? Okay nga lang talaga na ipamudmud mo yung pera mo, alam mo yung intention mo, yung makatulong, wala man balik sa'yo, okay lang kasi tinulong mo yun. Or kahit na lang sabihin natin sa kamag-anak mo, wala man maibalik, at least kahit paano kadugo mo yun. Okay lang yun na maubos yung pera mo dun. Pero sa mga ganyang klaseng tao, ewan ko, at ang daming anga-anga. No, hindi ko sinasabi na hindi tama ang pagtulong. Okay ang pagtulong, walang masama sa pagtulong. Pero depende sa sitwasyon. Pero kung ang pagtulong ninyo ay ang intention nyo lang ay mapabagsak ang mga kalingap, useless yan. Iwan ko lang kung may balik yan sa inyo.
'Di ba? Kung sa bagay, opinyon ko lang naman ito eh. Pera nyo yan. Pera nyo yan, kayo ang nagpagod. So, kaya kayong masusunod ko anong gusto ninyong gawin sa pera ninyo. Pero, yun nga lang, nakakalungkot lang. Kasi, nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Dahil lang doon sa mga inggit, sa mga kagustuhan na may mapabagsak. 'Di ba? So, kaya sabi ko nga, okay ha. Gagawa-gawa ng mga kalukuhan. Tapos, ang magpapasa ng problema, yung mga taga-suporta nila. Kaya yun, relax. Kaya namimihasa. Sa bagay, kayo-kayo lang naman yan eh. Pero nakakatawa. Ang tanong, kailan nyo napabagsak ang kalingap? Katagal nyo na gumagawa ng issue. Katagal nyo na nagkakaisa. Pero ang tanong, kailan nyo napahina ang kalingap? Wala eh. Nagpa-international na view, nagpatulpo. Lahat na ginawa. Pero ang tanong, bumagsak ba ang kalingap? So, siguro panapanahon lang yun, no? Nagkaroon kayo ng panahon. Nagkaroon kayo ng mahabang panahon para siraan ang kalingap, balahurain. So, ngayon, na nagkaroon din ng pagkakataon na ang kalingap naman, siguro time na rin naman nila yan. Kasi, ang dami na. Ibig sabihin, ang haba na ng pasensya na binigay sa inyo, naging considerate pa rin si Kuya Bal. At least, kahit papaano, wala na kayong masabi. Kasi, sila ang unang nakatulong sa inyo. 'Di ba? Binild nila kung anong mayroon kayo. Tapos, ang iginanti ninyo, pambabalahura sa kanila. So, panahon lang yan. Siguro, kung mga nasa panahon na yun, panahon nyo para mambalahura, panahon nyo para manira ng walang katuturan. So baka ngayon, ito na yung naging panahon naman ng mga kalingap ngayon. Panahon na rin para ibangon nila yung dignidad nila, yung mga pambabalahura ninyo. Panahon na rin naman na para ipamukha sa inyo na yung mga ginagawa nyo ay may hangganan. So, ngayon, yung pagsampa ng case, kung mangyari man, so, harapin nyo na lang. Pero, yun nga masaklap. Haharapin nyo. Haharap lang kayo. Pero nagsakripisyo, mga bulsa ng ibang tao. Kasi doon kayo nagkakalap ng tulong. Humihingi kayo ng tulong. So, sana nga may masampulan, di ba? Sana nga may masampulan nang kahit papaano naman makapaghiganti naman yung mga kalingap. Hindi lang naman yung lagi na lang kayo. Na lagi na lang nasa sa inyo yung pabor ng pambabalahura. Di ba? At least man lang kahit papaano, at least, sinakalingap, hindi naging traidor. Sa maayos pa rin na paraan nila ginawa. Kasi yun naman talaga ang tama eh. Kaya nga yun ang masaklap. Alam nyo pala na may mga problema kayo sa kalingap na feeling ninyo may mga ginawa sa inyo na hindi tama. So bakit hindi na lang ninyo kasuhan at dinaan nyo pa talaga sa mga ganitong bagay? Kasi bakit? Content. Pinagkakakitaan. Kahit walang katotohanan, gagawa kayo ng istorya para kahit papaano kumita pa rin kayo. Di ba napakasimple? Pag ayaw mo sa isang tao, iditantanan, tumalikod, kalimutan. Kasi halimbawa ako, noon si Beyonce, si Erica, si Medeth, nung active pa yan sa kalingap, mga angels, mga beneficiary, nandun talaga yung focus ng suporta. 'Di ba? Yun talagang nandoon yung init ng pagsuporta. Kasi nasa kalingap. Pero nung umalis sila, never kong sinundan na panuorin sila, never kong sinuportahan. Kasi ayaw ko. Bakit ko sila panunuorin na ayaw ko? Dapat kayo ngayon na nambabalahura sa kalingap, ganun din ang ginawa ninyo. Total lumayas na kayo sa kalingap, total umalis na kayo, kumalas na kayo. Dapat hindi na kayo nakikialam. Pero pinapakialaman nyo. Kasi, kung hindi nga ang kalingap, hindi kayo kikita. Di ba napakasimple? Kaya, doon ako nagtataka, kung ano yung nakikita ninyo sa kalingap na kamali ang kasiraan. Na ang dami naman namin na nakasuporta sa kalingap na nakikita namin ng ginagawa nila ay tama. Pero bakit sa inyo parang ang init-init na ng mata ninyo sa kalingap na wala namang katuturan at walang katotohanan? Wala na nga kayo pero pinag-iinitan nyo pa. Umalis na nga kayo, ano pa ba? Ano pa?
O nang wawakwak na kayo, binibit-bit nyo na yung mga sa akala ninyo nagpapayaman sa kalingap, di ba? Na sinasabi na may mga beneficiary na nagdala ng limpak na pera sa kalingap. Kinuha nyo na ba? Di ba? Kinuha nyo na. Umalis na sila sa kalingap. Ang tanong, bakit ayaw nyo pa rin tigilan ng kalingap? So it means walang katotohanan na ang mga tao na yan ang nagdadala ng limpak na pera sa kalingap. Ang kalingap mismo ang nakakatulong ng malaki kahit sino man sa kanila. Kung nagbabiral man sila, hindi dahil dahil sa kanila, dahil yun sa kalingap. Andiyan na nga, nakuha nyo na eh. O bakit hindi pa rin naman kayo yumayaman? Hindi naman kayo nagbabiral, hindi naman kayo pinagkakaguluhan ng lahat, hindi nyo naman nahahakot lahat ng viewers ng kalingap. Wala, kayo-kayo lang din naman. So ano ang issue? Inggit. Na kung anong klaseng inggit meron kayo. Hindi nyo mapapabagsak ang kalingap. Kasi, ang kalingap, totoo ang ginagawa nila sa puso nila. Pero kayo, gaya-gaya, iba ang intention. Kaya walang nangyayari. Kaya sino ang pinapanigan ng maraming viewers? Ang kalingap. Kasi nakikita namin ang katotohanan sa ginagawa nila. Hindi kagaya sa inyo, bubuntot-buntot lang kayo dahil kailangan ninyo. Pag nakuhanan nyo yung gusto ninyo, nagiging pasaway na kayo. Pag nakikick out kayo, ayan, dudurogin nyo sa paninira. Diba? O, tapos ngayon, may mga ganyang issue na may mga kaso-kaso sa inyo, ang papahirapan nyo, yung mga nanonood sa inyo, yung mga nagsusuporta sa inyo, hihingi kayo sa mga sponsors. Bakit hindi nyo harapin sa sarili ninyong bulsa? Di ba mayayabang kayo? Tapos ngayon, mangangalap kayo ng mga jikas-jikas, magpaparinig kayo. Problema nyo na yan. Bakit nyo pahihirapan yung mga taga-suporta? Di ba ang kakapal ng mukha? Sinong nakakahiya? Kung ano nung ginagawa ninyong issue sa kalingap pagdating sa pera, o tapos kayo harap-harapan, ganun na lang kayo humingi ng pera. Di ba? Sinong nakakahiya? Kaya kung tutusin, kung maging open-minded, kayo ang nakakahiya. Bakit hindi nauubos ang taga-suporta ng kalingap? Bakit andyan pa rin? Kasi, kayo-kayo lang din naman. Kayo-kayo lang din ang nininiwala sa sarili ninyo na may plano magpabagsak sa kalingap. Pero hindi yan mangyayari. Baka maaari kayo pa, kung talagang maging seryoso itong na kaso ng kalingap, sa inyo, baka kayo maging kawawa sa huli. Ang tanong, nakasuhan na kayo na pabagsak nyo ba ang kalingap? Wala. So, sino kaya ang babagsak sa paninira nyo? Kayo lang din mismo ang gumawa ng ikakabagsak nyo. Diba? Kaya nakakahiya. Hindi nyo pa nga alam kung sino kayo. Sa bagay, mga guilty kayo kasi alam nyo na talagang may ginawa kayong pagkakamali. Kaya ngayon palang pinaghahandaan nyo na kahit hindi nyo pa alam na kayo nga yun. So siguro nga naman talaga, tumpak nyo na sa sarili ninyo na kayo yun. Isa kayo doon. Kasi alam nyo na mga pasaway kayo. Isa kayo sa mga nambabalahura. Kaya talagang wala pa man, pinaghahandaan nyo na. 'Di ba? So, ang masaklap nga doon, baka naman ginagamit nyo lang yan para ikayaman nyo, para mangulikta kayo ng mga pera. Kasi 'di ba, nagiging issue yung mga ganyan, nag-aagawan ng mga sponsors, nagsisiraan. Kasi bakit? Nasanay sa bigay. Ito namang mga nagpapakahirap sa abroad, pauto ng pauto. Kung magbibigay niya na kayo, doon na sa may sigurado na may mapupuntahan yung pera ninyo. Huwag yung sa mga ganyang klaseng tao na pang sarili ang pangangailangan na binibigyan nyo. Diyos ko po, bakit hindi kayo magsipag si trabaho? Ganun lang ba? Yung YouTube ang gagamitin? Uupo, ngangaw-ngaw, aantay ng tulong? Ganun ba talaga yun? Grabe, no? Tapos, ganun na lang kung makapanira sa kalinga pagdating sa pera, na nambubulsa ng pera, walang transparency. Grabe. Alin ba mas nakakahiya? Yung direktahang manghingi ka, ni wala nga kayong kasiguraduhan kung yung binibintang nyo may katotohanan. O, paano naman yung nanghihingi talaga ng pera, umaasa na aabutan ng tulong? Sino mas nakakahiya dun? Diba?
kung sino pa talaga yung mga natulungan ng Kalingap, kung sino pa talaga yung mga nabigyan ng pagkakataon ng Kalingap, yung pa talaga ang gagaling manira. Nakakasama lang ng loob kasi kita-kita naman natin ang layunin nila kung paano tumulong. Hindi nga lang tinutulungan yung beneficiaries, pati kayo na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kita. 'Di ba? Yung mga panahon na iniimbita kayo ni Kuya Bol doon sa diet, pinapapunta kayo para makapag-charity. Saan kayo nung mga panahon na yun? 'Di ba nasa Kalingap kayo? Tapos ganun ang igaganti ninyo. 'Di ba? Oh, yung beauty queen na napakaganda na hindi na pwedeng dapuan ng lamok. Noong mga panahon na yun na kailangan ng tulong, Kalingap ang sinandalan. Nung nagkaroon na ng pakpak, ibang klase na manira, lumipad papunta ng Tolfo. 'Di ba? So kaya siguro isa man kayo sa makasuhan, relax. Nothing to worry. Maraming nasa likod na magpapakahirap para ibigay ang pangangailangan nyo kahit milyones pa yan. Relax! May mag-i-sponsor, may sasagot na pang-lawyers. Ganun sila. Ganun nila gusto isakripisyo ang kita nila para sa inyo. Tapos, pagdating ng panahon, nga. Kaya yun, kaya sabi ko nga, parang hindi naman sila takot, nag-i-enjoy sila, Kuya Bal. Nag-i-enjoy sila kasi makakapag-kolekta sila ng pera. Baka bago man dumating yung panahon na yan na magkakaroon ng mga hiring-hiring, fulfill na yung ano nila, pangangailangan nila. So kaya lilipad sila kahit sa ang panig ng mundo, relax na relax. Kasi may nasa likod nila. Sila yung nagpapalakas ng loob sa kanila kaya nang babalahura sila. Kaya sige, pauto lang kayo. Pera nyo naman yan eh. Diba? At least kung tutulong kayo doon na sa may katuturan, sa may mapupuntahan ng pera ninyo na hindi masasayang, na alam ninyo na ibiblessed kayo ng Panginoon. Hindi yung tutulong kayo may panunumbat. Ewan ko ba kung bakit ang daming mga uto-uto. Tapos pag sa huli, iiyak-iyak. Hindi niyo alam kung paano namin pinunot yung pera. Hindi niyo alam kung paano namin sinakripisyo yung pamilya namin na magugutom sila, wala silang makain, may maibigay lang kasi nagyabang. Tumulong, iba yung intention. Ang pagtulong, gusto magpasikat. Nung hindi nabanggit ang pangalan, nag-iiyak. Kasi tumulong ni hindi malang napangalanan. Ngayon, ano nang sasabihin? Walang utang na loob. Kasi hindi malang na-mention ng pangalan. Kasi nga ibang intention sa pagtulong, maging sikat. Kasi nga naman, kung mabanggit ang pangalan mo, syempre kahit pa paano alam ng tao kung sino ka. So, nung hindi nabanggit ang pangalan, wala nang utang na loob yung tinulungan. Ang tanong, humiling ba siya sa inyo? Magpapasalamat siya. Never siyang nakalimot magpasalamat. Hindi nga lang na isa-isa ang pangalan. May mga pinangalanan man siya na siguro yun lang ang nasa utak niya. Pero kayo na hindi nabanggit ang pangalan, ang dami nang sinasabi. Wala nang utang na loob. Kasi kayo nagyabang. Diba? Ang daming pwede tulungan na mahihirap. Yun ang tulungan nyo para may katuturan yung pagtulong. Hindi yung tutulong kayo sa maayos na yung buhay. Okay na. Kayang-kaya na umarangkada sa buhay. Marami pa ang dapat tulungan. Pero iba nga ang intention nyo sa pagtulong nyo. Ang gusto nyo mapabagsak ang Kalingap. Gusto nyo sila ilugmok. Yan ang hindi nyo pwedeng pagtagumpayan na ambisyon nyo sa buhay. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo yung mga sarili ninyo, gumawa din ng sarili ninyong team, palaguin ninyo at doon nyo sabihin sasapawan nyo ang Kalingap. Hindi yung nakafocus kayo kung paano pabagsakin ang Kalingap. Gumawa kayo ng sarili ninyong community
para naman makita namin kung gaano kayo kagaling. Para naman makita namin na yung ayaw ninyo sa Kalingap, itatama ninyo. Kung sa tingin ninyo is kayo ang tama. So, para naman makita namin kung gaano kayo sinuportahan. Hindi yung dito kayo sa loob ng Kalingap, magngangaw-ngaw, maninira, na samantalang ang dami nilang tinutulungan na nangangailangan ng tulong kasi kahit papaano pag-asa sila ng mga taong hindi naaabot ng tulong. Imbes na suportahan, siraan. Nakikita nyo naman pala na mali. Bakit hindi ninyo lubayan? Bakit hindi kayo gumawa ng community ninyo na tama? Nakakalungkot lang isipin. May mga kaso na nga nag-i-enjoy pa rin. Nag-i-enjoy humingi ng tulong. Nakakahiya. Tapos, ganun kalakas mga magbintang sa Kalingap. Na ang Kalingap mukhang pera. Na ang Kalingap ng bobolsa ng pera. Sino ngayon ang masasabi natin ng bobolsa ng pera? Nagpaparinig ng mga tulong kasi may haharapin na problema. Ayan ang diskarte ninyo, manlimos. Diba? Sarap ng buhay. Ngaw-ngaw lang dito. Ayan, dami na nagpapaliparan. Kung ako itutulong ko, kung ako may pera, kung ako may pantulong, sisiguraduhin ko na doon talaga mapupunta sa mga kailangan tulungan na mahihirap. Kung hindi man, itago ko na lang yan sa bangko. Bakit ko ba isasakripisyo yung pera ko dahil lang sa mga ganyang-ganyang style bulok? No way. May mga tamang ahensya na doon nyo dapat ilagay ang tulong nyo. Hindi dyan sa mga ganyang klaseng taong balahura, uto-uto. Wala kayong mapapala dyan. Kaya kayong mga OFW, kagaya ko OFW, sige, pauto lang kayo. Pagdating ng panahon na kayo namang kailangan ng pera, nga. Okay? So, yun. Aantayin na lang natin yung mga masasayang araw na pinakakaasam nyo. Kaya mag-enjoy lang kayo. Mangalap ng pera. Para naman kahit papaano, pagdating ng panahon na yan, ready kayo. Diba? So, yun lang guys. Thank you for watching.